Sir JCC. Hi, Brother Nelson, ang ganda ng lesson. Salamat po. Kasi sabi nyo, kailangan natin magpasalamat sa Diyos. At isa doon, ay huwag natin pababayaan ang ating pagkakataon. Ang trend ngayon, ang tao, ito yung future, mga kabataan, magtatrabaho na sa gabi. So yun na po yung yun na yung, doon na tayo pumapasok sa bahagi ng panahon natin na ang tao nagtatrabaho na sa gabi. Marami na. So kung hindi, sabi niyo kasi nalulungkot kayo, nalulungkot tayong lahat, nakikita natin konti. Mula nung pumunta po ako dito, mag-join ako dito, isang beses lang talaga yung service. Samantalang ang pinanggalingan namin sa Cruzada, 3 times. Diba? 3 times. May midweek, gano'n. Catholic, hanggang mall pumupunta. Ma-reach lang yung mga tao na makapanambahan. Yun po bang hindi nakakatupad o nagpapabaya po ba yung wala dito? O meron tayong responsibilidad na meet halfway? Pwede siguro natin pag-usapan yung oras na kung saan yung mga kapatiran na nagtatrabaho sa gabi makapanambahan dun sa tamang oras na mayroon silang tulog. Ang ibig ko po sabihin dito, kung sakali po, future din po ito application right away. Baka po pag-isipan yung mga preacher na hatiin sa 2 oras, sa 2 session, na kung saan yung mga kapatiran na gabi na o umaga na umuwi, makatulog lang. Tapos halimbawa, pagtuok na ba sila? Ganon. So nasa po yun, nasa pag-uusap sa congregation, sa Imus congregation, hindi po ba pwedeng maging ganon para ang lahat ay maka-attend, baka sakali po yung hindi nakaka-attend, makapagpasalamat sa ating mga members na nandito, na binigyan silang pagkakataong makasamba sa oras na kaya nila. May mga maganda yung ito ay issue sa sa lahat ng mga panambahan. Sa ngayon po kasi may mga factors na kino-consider ang bawat kongregasyon kung anong oras at dapat natin isagawa yung ating mga panambahan po. Ang nakakalungkot talaga ay yung pagbabago ng ating panahon at ng mga trabaho. Ang nasa sulat po sa atin, huwag nating pabayaan ang ating pakikipagkatipon. Ito po ay responsibilidad ng bawat isang mananampalataya, regardless po kung ano yung inyong kalagayan, anong trabaho, kung saan ka nandoon. Minsan po, tanggapin pa po natin na may mga halimbawa, nung kami po ay wala dito pa, wala pa kami nahahanap na panambahan sa Pasay o Manila, bumubiyahe po kami linggo-linggo sa Angeles, Pampanga. Naghahanap po kami ng sasambahan. Tayo po ay may iba't ibang kongregasyon sa iba't ibang dako ng Maynila. Tondo, Manila, Imus, at EDSA, Pasay, dito pa. Kung tayo po ay siguro maaaring iba oras nito, may ibang oras na yon, pwede po silang umikot kung ang puso mo ay talagang hinahanap mo ang Diyos at hindi mo gagawing alibay yung trabaho mo na hindi ako sasamba kasi puyat ako ganito. Na ito po nais ko sabihin. Sa ngayon po, mag-a-adjust tayo, opo. Pero ang tanong po, nag-adjust ang karamihan. Siya ba ay maipapangako niya na kanyang gagawin din yung linggo-linggo na sasamba siya? Minsan hindi niya rin po maipapangako. So, ang dapat po, ang Diyos ang nagtatag, o tayong nagtatag ng oras, araw, kasi unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa ay magkaano. O yung oras nga po ang pagkakaano. Ang sa akin lang po, kung talagang hinahanap mo ang Panginoon, ikaw ang gagawa ng paraan.
hindi ang kapilya ang mag-a-adjust sa mananambahan. Nakakalungkot kasi tayo po ay konti lang. Kaya yung ilang kapilya o ilang kongregasyon ay may pang-umaga, may panghapon, dahil po sa laki ng kanilang miyembro, laki ng kanilang panambahan, na hindi sila na-accommodate talaga. So meron pa silang Huwebes, may Lunes, pero lahat po yung araw na yun, liban sa unang araw ng Sanlinggo, ay hindi po nakasulat sa Bible. Maaari po tayong magtipo at araw ng Martes, Miyerkules, anumang gusto natin, pero po ay hindi bahagi ng panambahan. Maaari po ito Bible study lamang o pagtitipon. Pero ang talaga pong araw natin ay unang araw ng Sanlinggo. Kaya po hindi natin pwedeng idali ng panggabi po ako, malayo po ano. If there is a way, there is a way. If there is a will, there is a way. Yun lang po, simple. Pero kung may magagawa tayo to accommodate everybody, kunwari po may pang-umaga tayo, ito nga pong pang-umaga natin, ang daming bakante. Magkasaba ka pa sa panggabi o panghapon, iilan na lang po sa hapon. Ang tagapagsalita po natin kulang. Dito po natin makikita yung tinatawag na unity. Kung talagang nais nila makipag-unite sa oras at araw na tinakda para sa ating Panginoon, sama-sama po tayo. Yan yung aking lang po. Kung meron tayo sa management natin dito, sa inyo sa Imos, gusto niyo po magsagawa ng ibang oras, pwede rin po yun. Para kung sakali mga kapatid, alas 2 meron tayo dito sa Imos. Kung mga hindi nakakadalo sa umaga, pwede natin dalhin dito yun. Extra time, extra service, pwede din po yun. Ay, brother, kaya lang ang issue, yung quality. The quality, kasi kung wala na, kung sasabihin mo isang beses lang, pero halos wala kang pantulog, makukuha niya ba yung pananambahan na tama? Kasi, sa panalangin lahat, walang imposible po. Paghahayaan mo ang demonyo, o hayaan mo ang mga bagay na ipipigil para ikaw ay lumago sa pananampalataya, nasa atin yun. Sasabihin natin quality, hindi mo maiintindihan. Nasa iyo yun eh. Meron nga mga sumasamba na kumpleto tulog, uupo dyan, masintabi po, matutulog, o kaya ay may mga ginagawang ano po, nasasabi po ba natin may quality sila o may na-absorb sila? Nasa individual po natin kung paano tayo lalago o hindi. si brother, ano po? Dapat po pala sa church, is po sa atin, lahat ng congregation meron tayong itong parang directory ba? Apo. Tapos bawat nakalagay yung oras para madaling maano ng mga Apo. Maganda yung ganyan suggestion. Actually po yun ay bahagi na ng ating mga pinag-aaralan kung paano po lalo tayong lalago sa mga susunod na paraan at panahon. Kaya po sinisimulan ko po ito, nabanggit ko kay Sister Ellie kasi Sister Daisy, nabanggit ko na yun po. Humihiling ako sana ng listahan ng pangalan ng lahat ng kapatiran dito po. Kasi po, it's about time. Tayo po ay nakaregister sa SEC. Matagal na po tayo. 50 years po yung registration na yun sa SEC. Sana po, bago kami mamatay ng mga tagapagturo, ako po, nagsasabi sa inyo, ito po ang kakayahan ko para lamang mag-process ng mga document. Kasi po, bago man lang sana kami, tayo po ay mga walang nagkakasal dito o nagpapasalamat. Diba po? Dapat po kasi may mga opisyal na nagpapakasal, kagaya nila Brother Tibayan noon. Kasi ang kasal po sa atin, pwede dito, pwede sa garden. Pero yung pong authorized ng mga ministro, pinadadala po yan. Ayun po, ang akin po, ang Pasay po ay napakaraming membro. Mahigit na rin po 100 yun. At pamilya po yun. Ang problema po, hindi namin malocate yung iba pag hindi nakakasamba. Kaya gumawa kami ng database na listahan para sa gayon po ay mapuntahan yung mga hindi, pero nakalista sila sa dakong ito. Tapos po, ang nais po sana namin, kami naglilingkod sa Tondo, naglilingkod ako dito, mapagsama-sama po yan at makita